Kung sa Samar, sa dagat na lambat ang mga cocaine, ang isang suspect naman na naaresto sa Cavite, inilagay sa cookies at chocolate ang cocaine. August 2023, isang Uganda national ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Task Force Against Illegal Drugs sa Dasmariñas City, Cavite. Nang pasukin ng NBI ang bahay ng Banyaga sa bisa ng search warrant, tumambad ang iba't ibang kemikal sa paggawa ng black cocaine. Bago ang pag-aresto sa Uganda National, 2 Pilipina ang naunang inaresto ng NBI. Nakuha mula sa mga suspect ang 20 milyong pisong halaga ng black cocaine na inihalo sa cookies at tsokolate. Sila ang nagturo sa Uganda National na siyang gumagawa ng black cocaine. Black cocaine? Yeah, this is the first time that we discover it in the Philippines. We were able to discover a clandestine laboratory. So, dito niya minamanufacture. Ito po yung bahay na narentahan ng ating suspect ng implementation ng search warrant. So isang Uganda national, sabi ng may-ari ay hindi pa nagtatagal ng 6 months sa kanyang pag-upa. Ayon sa isa sa mga residente na naging kapitbahay ng suspect, taong 2022 nung una niyang mapansin ang pagdating at pangungupahan ng mga banyaga sa kanilang lugar. Pag dumarating sila doon is group. Pag nandyan sila, nagkukulong sila. I don't know kung ano nangyayari activity doon sa loob. Tapos may mga kasama silang mga Pilipino. Sa ngayon nakakulong ang Uganda National sa NBI Detention Facility. Sabi ng NBI, hindi pa maaaring ma-deport ang dayuhan habang dinidinig pa ang kaso sa korte. Pinalaya naman ang 2 Pinay na naunang naaresto habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Paniwala ng NBI, miyembro ng grupong West Africa Drug Syndicate ang nadakip na Uganda National. Ang magagawang black cocaine sa Pilipinas, planong ibiyahe papalabas sa ibang bansa. Sa kasong ito, Hong Kong ang target market ng black cocaine. What happens pagdating nila sa Hong Kong? May processing pang gagawin dyan before they can consume it. I get 3 kilos of black cocaine, a significant amount of drugs.